Shabbat. 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 Sabbath. The discussion about Sabbath. Shabbat. Shabbat, if I'm not mistaken, that's the pronunciation in Hebrew. But I might be wrong though. Pero magbabasa tayo ng ASD, ang salita ng Diyos. Ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. A discussion, a question about Sabbath. Sabbath day. Alright. May parallel verses or may verses na connected sa isa't isa. Probably said differently, but saying the same thing. Sa Matthew chapter 12, verse 1 to 8. Luke chapter 6, verse 1 to 5. Pero, ito na po yung last part ng ating Bible reading sa Mark or Marcos, Kapitulo 2. And ito yung huling-huling pagbasa natin kasi bukas, Marcos Kapitulo 3 na po tayo. So, today, ngayong araw, Marcos Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 28. So, mapahaba ako kanina sa Bible reading sa KJV, kaya medyo bibilisan natin to. Pero ganda ng topic na to kasi ito yung topic ng discussion namin nung may kausap kami ni Jay na umabot ng 2 hours. That's the longest gospel sharing that we encountered, Jay and I. Sobrang haba, hindi na namin napansin kasi Seventh day Adventist yata yung nakausap namin. Kasi ang diin niya sa practicing the Passover lang or yung Eucharist sa RC. Eucharist yata tawag nila sa RC doon sa mga Roman Catholic. Tapos yung isa yung what is the Sabbath? Are you practicing Sabbath? Grabe yun. Talagang may mali din ako doon kasi tinry kong, kasi 4 yung kausap namin eh. Tapos isa 7th day Adventist. Parang yung tinatry kong i-win yung argument pero hindi na para sa kanya. Kasi naramdaman ko na yung para sa kanya, doon sa kausap namin ako, nag-share na. Babae yun eh. Bata pa siya, tapos nagpe-preach din daw siya, sabi niya. Sabi ko, oh Lord, nasabi ko na yata lahat ng pwede ko sabihin. Ikaw na bahala dito. Pero ang concern ko talaga is yung 3 pang nakikinig. Although concerned din ako, pinagpe-pray din namin siya ni Jay na sana lumambot yung puso niya, maging ma-remove yung scale. Kasi feeling namin ni Jay at least, being honest po ito we're not judging or condemning someone, but we're praying and hoping na mapalitan yung puso na niya ng puso ng Panginoon. Feeling ko, nasabi ko kay Jay, parang indoctrinated. Kasi tinanong ko, saan verse ba natin makikita yun? Di niya rin alam. Sabi ko, patay. Sa isip ko, patay tayo dyan. Nadidinig ditong 3, tapos hindi mo ma-pull up yung verses. Kasi parang ang pagkakaalala ko sa sinabi niya, pag hindi mo nagawa yung pag-practice ng Passover lamb, hindi niya nga rin ganong ma-explain, pero ang bottom line na sinasabi niya is yung pag-practice ng eating up the body and drinking the wine. Pag hindi mo nagawa yun, you are not saved. Nakasulat daw sa Bible. Sabi ko, di ko maalala kung saan nakasulat. Kasi kung nakasulat yun, maalala ko yun. Kasi napaka-importante nun. Napaka-importante yung doctrine nun. Sabi ko, sige ganito, saan mo ba nabasa para ma-pull up natin? Tapos tignan natin kung anong context. Hindi niya rin alam. So, feeling ko pagka ganong hindi alam, nadinig sa iba, tapos, yung verse lang na yun yung nag-stuck, tapos hindi niya naalala kung saan niya makikita yung verse na yun. Tapos, hindi niya alam yung context. Yun lang naman yung naisip ko. Baka mali din ako. Baka posibleng mali ako. Pero yun nga, pinag-pray ko pa siya hanggang ngayon. Lagi naman, lahat naman ng nakakausap na pinag-pray ko. Kasi napakadiin sa Sabbath, tapos kailangan daw practice yung Sabbath. Tapos, sabi ko, sige Lord, ikaw na bahala dito. Tapos sinabi ko na lang, huling verse yata, naalala ko huling verse, sabi ko, Lord, ito na lang last na. Matthew chapter 11, verse 28. Tapos sabi ko sa kanila, doon sa 3, in-address ko yung 3. Tingin mo, kung hindi ka maligtas, kung hindi ka niligtas ng Panginoon dahil sa isang bagay na hindi mo nagawa, is it burden or is it rest? Sabi ko, binigyan ka ba ng Panginoon ng pahinga o binigyan ka ng pasanin? Sabi ng Panginoon, come unto me,
all you that are labor, that are labor and are heavy laden. That labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, lapit kayo sa akin. Kayong nahihirapan at hirap na sa buhay. Bigat na sa pasanin niyo. Lapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Ngayon sabi ko doon sa lalaki, bro, tignan mo kung alin yung ano rito. Kung ano yung nagme-make sense sa'yo. Kapag hindi ka pinadala ka ng Lord sa impyerno dahil sa isang bagay na hindi mo nagawa. Sa isang bagay na nagawa, na work, na hindi mo nagawa. Pinadala ka na sa impyerno. Is it rest or burden? May kapahingahan ka bang natanggap or na-receive or lalong bumigat? Sabi niya, burden. How about this? If God says that I'm going to save you, and if you put my trust, if you put your trust in me 100%, that I'm going to save you, and I've already did, and I did it for you, because your faith is genuine, and then I've given you eternal life. Tinanong ko siya, is it a rest or a burden? Rest. The gospel is good news. The gospel is not bad news. The gospel is good news. So, I'm hoping and praying na na-prickle namin yung heart ni Ate Girl. And I'm hoping and praying na sooner or later, ma-encounter niya si Lord. Para yung mga false doctrines na naririnig is, hindi kasi ma-refute yung yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Kahit na i-add ko yung verse 10, hindi kayang i-refute nun yung verse 8 and 9. Actually, yung verse 10 sumusuport doon sa verse 8 and 9. And there's no works that will save us. It's only God. Kaya medyo, tumagal kami ng 2 hours doon. Kasi, hindi ko naman tinatry i-win yung argument. Tinatry ko lang mag-make sense sa kanya. Tapos doon sa tatlo pa. Mahirap kasi pagka, na ang huling maaalala nila is, di pala makapangyarihan ng Panginoon. Kasi pagka may nagawa pala ako kasalanan, sabi niya, papatawarin niya ako, bigla niya ako hindi pinatawad. Kasi hindi ko lang na-practice yung pag-remember sa kanya through the bread and wine. When we're eating the bread and the wine is His blood. Dun lang Hindi ko yata na-explain sa kanya ng ganun. Kasi medyo malalim, baka lalong maging magulo doon sa tatlo pa Na, you reading the Bible, you dwelling in the Word of God is you actually eating the bread of God. Because the bread, I am the bread. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I am the bread. So if you're reading the Word of God, you're reading the bread. You're consuming the bread. You're taking in the bread inside of you. Yun. So maganda practice din yung practice ng Eucharist. Ginagawa namin din yun sa church. Kaya lang hindi ko pwedeng iabang sa kanya yun. Nasabi ko, ginagawa namin yan, ginagawa ko. Hindi. Kasi hindi ko binibilang yun Hindi pwedeng bilangin yun. Because those things that we're doing for the Lord will not save us. Because the Lord is the only one who will save us. The things that we're doing is a byproduct of us being saved. At hindi ko na nga nababasa itong babasahin natin. Sorry, 8 minutes na. Napahaba. Napashare, no? Pero yun nga, importante itong Sabbath. At importante maintindihan kung ano ba yung Sabbath. Sabbath is rest. On the 7th day of creation, nagpahinga ang Panginoon. Tinapos niya on the 6 days. Man has been created on the 6th day. Pero hindi yun particular 6 days. Walang nakakaalam. Kung gaano katagal ba yung 1 day kay Lord ng time na yun. Walang nakakaalam nun. Pwedeng 1 day sa oras natin, 24 hours, or pwedeng mas higit pa. Siya lang nakakaalam nun. Yung mga type of question na yan yung tatanungin ko kay Lord. Lord, gano'ng katagal mag-create ng unang araw? Second day. Doon na yun sa heaven. Doon natin tanungin yun. Pero dito, kasi hindi na siya related sa salvation. Nagpapakita lang siya na si God ang nag-create. So, yun na yung importante doon. Ibig sabihin, si God nag-create, ibig sabihin, kung na-create ni God lahat, kaya niya tayong bigyan ng eternal life. Yun yung magkoconnect sa eternal life. Pero yung questioning, ilang oras mo ginawa yan? Ilang oras ba yung isang oras? Ano na lang, minor details, minor things. Don't focus on the minor things, but on the major things. And the major things is God is going to save you if you trust Him to save you. Alright, babasa na po ako.
So, Sabbath. So, 23, 10 minutes. Verse 23, isang araw ng pamamahinga habang dumadaan sina Jesus sa isang triguhan, namitas ng trigo ang mga alagad niya upang kutkutin, meaning kutkutin, kainin. 24, kaya sinabi sa kanya, for the context, araw ng pamamahinga to, Sabbath day. So sa Judaism, bawal kang gumawa ng kahit anong bagay sa Sabbath day. Kaya kinokontra ni Lord Jesus yun eh. Okay, Sabbath day ngayon. Ibig sabihin, pagka tumulong ako, bawal din. Kasi halimbawa, may nalaglag sa kanal, hindi makaahon, hindi ko siya iaahon. Bawal ko siyang tulungan. Sabbath day. Yun yung kinokorek ni Lord. Naging tradition na naging mali na yung pananaw sa Sabbath. Masyado na nakafocus sa Sabbath, na yung Sabbath na yung magsasave sa tao. Like what Ate Girl is saying, that if we don't participate on the Sabbath, we are bound to hell. We are not saved. Kaya sinabi ko yung yung huling verse, Matthew chapter 11, verse 28. Ang rest, ang Sabbath, ay si Lord. Pagka lumalapit tayo kay Lord, nagkakaroon tayo ng rest. Yun yung Sabbath. Ang Sabbath, hindi yan isang araw lang. Ang Sabbath, sa buong buhay natin yan. Pagka naunawaan na natin ang kapahingahan ay manggagaling sa Kanya. At makukuha natin sa Kanya. At ibibigay niya sa atin. Yung Sabbath na yon. Pero kung gusto mo i-practice yung Sabbath, okay lang naman. But yung Sabbath na pinapractice mo, hindi kayo liligtas nun. Kasi ang magliligtas sa'yo, Diyos lamang, hindi yung Sabbath. Byproduct yung Sabbath ng pagliligtas sa'yo ng Diyos. Yun yung pagtanggal ng burden na nakapatong sa balikat mo at sa likod mo. Alright, so basahin ko lang po muna. Mamaya, diin ko lang ng konti yun mamaya. Baka mag 20 minutes po tayo, heads up lang. 24, kaya sinabi sa kanya ng mga Pariseo, o mga Pharisees, woe to you Pharisees, you hypocrite. Alright, talagang dinidiinan eh. By the way, yung katumbas ng mga Pharisee noon, sa ngayon, mga pwedeng, pwedeng pare, pwedeng pastor. Yung mga nagli-lead. Tigapagturo ko sa yan ng kautusan. Alright, kaya sinabi sa kanya ng mga Pariseo, tignan mo ang mga alagad mo, bakit sila gumagawa ng ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga. They are doing the things that are not allowed in Sabbath day. Alright, 25. Sumagot si Jesus. Ito rin, sinabi ko rin to kay Ate Girl. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang kasulatan? Ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ni David nang magutom siya at ang mga kasamahan niya at wala silang makain. Nung gutom na gutom sila, pumatak din ang araw ng Sabbath yun, Sabbath day. Hindi nyo ba nabasa yon? Nakasulat sa scriptures? Kayong nagbabasa, nagtuturo ng scriptures, hindi nyo ba nabasa yon? Or pinagtatakpan nyo yung nabasa nyo para mag-match din sa tradition nyo? Nahirap yun. Kasi binrake ni Lord yung tradition. Sinabi ko rin kay Ate Girl, si Jesus Christ didn't came here to demolish the law. He came here to fulfill the law. To fulfill the law because we cannot fulfill it by ourselves. Kaya niya kailangan bumaba at magkatawang tao. So, 26, papaliwanag ni Lord dito. Pumasok si David sa bahay ng Diyos Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiathar ang punong pari. Si Abiathar yung priest, Levites kasi ito si Abiathar. Sa lineage ng Levites, sa tribe ng Levites, doon nanggagaling yung mga pari noon. Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiathar ang punong pari. Kumain si David ng tinapay na inihandog sa Diyos kahit na ang mga pari lamang ang nararapat na kumain niyon. At binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. At pumayag si Abiathar. At Abiathar loses his life for that. Kasi si King Saul is nabalitaan na tinulungan ni Abiathar, Abiathar the priest, si David noong time na yan. 27. At sinabi pa ni Jesus sa kanila,
Ito yung nabanggit ko yung ate girl. Kasi nandiin niya sa Sabat eh. Tinatanong niya kaming dalawa ni Jay eh, anong araw yung Sabat? Kasi, tingin mo hindi mo namin pinapractice yung Sabat? Sabi ko gano'n. Tingin mo ate girl, hindi namin pinapractice yung Sabat? Kasi hindi namin pwedeng ihabang yun sa'yo. Pero dahil tinanong mo kung anong araw namin pinapractice yung Sabat, tingin mo hindi namin pinapractice? Sabi, hindi, anong araw niya pinapractice? Gusto ko sanang sabihin, doon sa church namin, may Saturday service, may Sunday service. Kasi ayokong maging church-to-church basis yung usapan. I want them to see God and who God is and what He did for us. Ayoko rin ma-involve yung church sa any argument or any discussion na parang nagiging sino yung tama, sino yung tama. It's going to be the things that God is telling me to tell them. Tapos buti nga, yung ganda nung natutunan ako kay Jay. Kasi tinanong din si Jay. Bago mag-end, tinanong ulit si Jay. Sabi ni Jay, hindi, wag na nating pagtalunan niya, wag na nating pag-usapan niya. Importante, alam natin kung sino yung Diyos. Doon na lang na, tapos yung pinag-pray namin sila. 2 hours yun. Tinignan ni si Jay nag-record kasi nagre-record kami audio para mapakinggan namin kung ano ba yung mali nating nasabi rito, Lord. Baka may mali kami nasabi rito. Lord, ano ba yung bagong natutunan namin dito, mga ganun. Nire-record namin siya audio pagka hindi video. So, napaka-importante nitong Mark chapter 2 verse 27, Marcos kapitulo 2 versikulo 27. At talking about Sabbath, if in terms of Sabbath or Shabbath. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, nilikha ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pagpapahinga o pamamahinga. Shabbat is made for man. Not man and not man made for Shabbat. So, bakit ang nagiging focus is yung minor things, which is yung rest? Byproduct yun. But hindi natin but hindi mas importante kung sino yung nag-save. Kung sino yung nag-save. At kung ano ginawa nung nag-save para ma-save tayo. But hindi tayo doon nakafocus. Bakit pinag-uusapan natin yung pag-practice nito? Which is, sabi ko naman sa kanya, Ephesians chapter 1 verse 13. Hebrews chapter 10 verse 15. Yung Holy Spirit, i-guide ka nun. Alright. Pagka sinabi ng Holy Spirit, alright, tara, sama ka sa akin. Tara, hatid kita dun. Sunday service tayo. Sama ka sa nag-aalab ng mga puso ng mga kapwa mo naniniwala. Magpalakasan kayo ng apoy. Tapos, kinig ka ng salita ko doon na sinishare ng pastor or kung sino man yung naka-set mag-share or naka-assign mag-share. Because kahit hindi magaling mag-share yan or kahit recorded yan, salita ko yung sinasabi doon. And yung salita na yun, magiging reminder para sa'yo. So, and again, Matthew chapter 11 verse 28, si Lord ang pahinga natin. Pagka tayo na nananahan kay Lord, may pahinga tayo. Sabbath, araw ng pamamahinga is ang araw na kasama mo si Lord. Grabe, ngayon ko lang nasabi yata ng ganun yun. I'm gonna steal that one. Ini-steal sa sarili, no? Kinuha sa sarili. Verse 28, last verse, 19 minutes. Kaya ang anak ng tao, the Son of Man, which in the book of Daniel, Prophet Daniel said, Son of Man is referring to the actual begotten Son of God. Because yung time ng mga Hudyo, yung time ng mga Old Testament, yung pwede nilang matawag na Son of God sila, anak ng Diyos. Pero yung Son of Man, He is the only begotten Son. Bugtong na anak ng Panginoon. Kaya, verse 28, kaya ang anak ng tao, the Son of Man, kaya ang anak ng tao, ang Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Hindi ko alam ba't hindi nagsisink into kay Ate Girl. So, there's a higher chance na yung mga magulang ni Ate Girl is baka may position dun sa church nila. Heavy yung indoctrination nila pagdating sa
practice, do this in remembrance of me. Parang tinitake nila literal na pagka kumakain sila ng bread, yun yung katawan mismo ni Kristo. Yung as in physical na yun. And pagka uminom sila ng wine, is yun yung actual dugo ni Kristo. But in reality, taking up the blood, remembering His blood, is when you allow His blood to cover you. If you allow Jesus Christ to cover you with His blood, you're actually participating on drinking the wine because it's covering you. And eating the bread, which is reading the Word of God, consuming it is you consuming the bread. Tapos yung actual participation sa pag-practice nun is actually pleasing to God, but it will not save you. Yun yung hindi ko na hoping and praying ako kay Lord na siya na bahala. Siya naman ang gagawa ng paraan. Hoping and praying lang na nakapagbigay kami ng panibagong perspective na inline biblically kay ate girl. And dun sa mga kasama niya, which is yung tatlo pa. And hoping and praying talaga, oh Lord, ikaw na bahala talaga. Anyways, 21 minutes na. So, yeah, ang dami ko na share today. But yeah, I think that's it. I'll be seeing you tomorrow. God bless, keep safe. Bye for now.